as an OFW, yun lang talaga yung inano ko din sa sarili ko na this is not for forever. We really need, to go back home. We need to do something. Yun nga, mag-level up or save more or do something na makakapagpauwi sa atin sa Pilipinas na at the same time, financially stable ka. Yan, gusto ko yung sinabi mo na siyempre, pumunta ka sa ibang bansa talaga para sa family mo, 'no, para makaipon, 'no, para maging financially stable. Which is ayun ang goal ng lahat, 'no, hindi lang po kayo. Kahit ako yun yung goal ko, eh, yung tipong hindi ka na magtatrabaho tapos kumikita ka na lang, 'no, sa mga gano'ng bagay. Pero hindi madali, 'no, sa Correct. ika po ninyo bilang isang caregiver, napakahirap yun sa ibang bansa, 'no. Welcome to the ultimate VA for online arbitrage success story. Kasama po natin ng isa sa ating student from batch 18. Welcome natin si Miss Domeline Braganza. Hello, Miss Domeline. Kamusta po kayo? Hi, Coach. I'm good. Thank you. Pwede ka ba magpakilala kung anong name mo, taga saan ka, anong work mo? Ayan. Pwede kang Sure po. pakilala. My name is Domeline Braganza. Currently, live-in caregiver ako dito sa Israel for 4 years. Before coming to Israel, nag-work din ako as a call center agent, BPO company for 8 years. Wow, ang tagal, no? 8 years. Pero ngayon nabanggit mo na nasa Israel ka kasi sa nangyayari ngayong war, 'no, sa buong mundo. Kamusta naman yung lagay po ninyo diyan? Actually, we're safe. But knowing po kasi na may war, then the global crisis, so mentally, mentally and emotionally, we're pressured. Mm. Pero yun nga, pray lang talaga, kapit lang talaga kay Lord to keep on moving kasi nga aside from siyempre may family tayo sa Philippines na kailangang suportahan and so yun, we just keep on moving. Talagang work lang talaga, focus na lang sa work and focus on the positive things. Okey. Saan po kayo sa Pilipinas po? Sa Taguig po, Sa Taguig? yan Okey. Bicol yung province, yes. So may sarili na ba kayong family? Yes po, I have 4 kids. Wow, 'no. Ilang taon na yung pinaka-ano, panganay po? 20. 20? Then may dalawa na akong anak na nagko-college, then may dalawa akong maliliit, Wow, ilang taon yung elementary, pinakabunso? 6 years old. Wow, 6 years, so ibig sabihin 2 years old siya o magtu-2 years old nung umalis ka papunta ng Yes, 2 years ano, old siya nung Israel? umalis ako. Wow, for sure ako nami-miss ka na nila, 'no? So, Correct, nabanggit yes. niyo kanina na isa kang caregiver, 'no, for 4 years. So, kamusta naman po yung sapalaran diyan sa ibang bansa bilang isang OFW? Kamusta naman yung work mo bilang isang Actually sa caregiver? work, we're not physically, alam mo yun, pagod, hindi ka physically pagod kasi nga live-in caregiver ka, so nasa loob ka lang ng bahay. But knowing that you're taking care of someone na hindi na healthy, especially may dementia yung patient mo, so mentally and emotionally, we're stressed. Mm. So, hirap talaga yung sakripisyo. But ka nga wala namang madaling trabaho. So, we really need to be strong enough na mag-work pa din and yun. But as an OFW, yun lang talaga yung inano ko din sa sarili ko na this is not for forever. We really need, to go back home. We need to do something. Yun nga, mag-level up or save more or do something na makakapagpauwi sa atin sa Pilipinas na at the same time, financially stable ka. Yan, gusto ko yung sinabi mo na siyempre pumunta ka sa ibang bansa talaga para sa family mo, 'no, para makaipon, 'no, para maging financially stable. Which is ayun ang goal ng lahat, 'no, hindi lang po kayo. Kahit ako yun yung goal ko, eh, yung tipong hindi ka na magtatrabaho tapos kumikita ka na lang, 'no, sa mga gano'ng bagay. Pero hindi madali, 'no, sa Correct. ninyo bilang isang caregiver, napakahirap yun sa ibang bansa, 'no. So, paano mo na-discover yung ano, yung pagkakaroon ng work from home or yung webinar ng
Amaze Nation na tinatawag natin the ultimate VA for online arbitrage. Paano nagsimula yung start mo, yung idea mo na magkaroon ng, try ko kaya magkaroon ng work from home, maging virtual assistant? Actually po I can say that this is an answered prayer. Kasi as an OFW, marami kasi, as you know, marami kasing opportunities online. Actually, na-try ko na yon mostly. Networking, trading, dropshipping business, lending, na-try ko na po yan. Then, ano siya eh, hindi rin siya madali. And hindi, I can say, hindi masyadong successful. Then, syempre, kakaano mo online, dun ko nakita na, ano pala ngayon, yung VA journey, virtual assistant journey, yung freelancing. Then, so this year, I've decided I want to try it. Yun, yung freelancing journey. I want to try it. Then, nakita ko sa FB yung ads ng Amaze Nation. So, tapos yun, I've checked their FB page. So, nakita ko naman, sabi ko, legit naman siya. And they offer free webinar. So, I said, why don't I try it? So, yun, umattend ako ng free webinar. Actually, I don't really have yung in mind pa kung anong niche. Nagkataon lang na yung free webinar, sa inyo po, sa inyo coach yung free webinar. So, wala kang idea kung anong klaseng virtual assistant ang gusto mo? Wala pa po. Wala pa po akong wala pa akong niche talaga nun, specific niche. Kasi nga, actually, sa dami kasi na nakikita sa Facebook, sa online, nakakalito kasi. Saan ba ako magsisimula? Ano ba talaga yung stepping stone? Ano po ba yung roadmap na kailangan kong gawin? So sabi ko, ay free webinar naman to. So sige, try kong mag-join. So I've joined. Then yun nga, naano ko na this is for about online arbitrage. Tapos yun na, nakinig ako. Then yung naka-catch kasi talaga sa akin, ay yung sinabi nyo, mahilig kayo mag-shopping, mahilig kayo mag-add to cart, why not gawin natin siyang trabaho? And as a mother kasi, as an OFW, actually ako pa yung nagsha-shopping sa Shopee, sa TikTok Shop for my kids. Okay, sa Pilipinas? Yes, sa Pilipinas. Kahit nandito ako sa Israel, ako yung nagsha-shopping for them. If they need something, ako yung naghahanap online. And as a mother also, mahilig ako sa mga discounts. Mahilig ako sa mga naka-sale, mag-check ng mga reviews. So, nung nakinig ako ng free webinar, sabi ko, this is not new to me, though Amazon will be new to me, yung platform. Pero, kahit na, may alam na ako. So, nung sinabi na ganito, ganyan, then sabi ko, sige, gawin ko na to. Kasi yun na yun. Kaya yun yung naging deciding factor ko na if there is something that I am already doing na pwede kong i-enhance, na pwede kong pagkakitaan as a side hustle, then why not? So, yun po talaga yung naging deciding factor ko na kaya ako nag-join sa course. Kaya ako nag-enroll sa course. Okay, thank you, no? Ang ganda kasi, alam mo yun, parang may idea ka na kung paano mag-online shopping. Tugma naman sa nangyayari, no? Na online shopping nga yung ginagawa mo bilang isang virtual assistant. Nag-enroll ka na, no? Siyempre, hindi madali yung pag-enroll, no? Siyempre, like, some of them will tell na, uy, expensive, di ba? So, tingin mo worth it yung yung pag-enroll mo sa The Ultimate VA for Online Arbitrage? Bakit kung yes yung sagot mo? For me po, it's worth it talaga. And like what I've said, it's an answered prayer for me. Kasi nga, ang dami ko kasi nang fina-follow sa Facebook. But hindi mo alam kasi kung saan ka magsa-start eh. At nakakalito. Kasi freelancing world is really napakalaki. So, ang daming niches, ang daming platforms, ang daming tools, but you don't know where to start. That's the problem. So, kaya nung nag-enroll ako sa Amaze Nation, sa OAVA, dun ko tapos nung inano nyo po yung I know this is new to me, pero nung inilatag nyo po yung program, dun ko nasabi na it's worth it. Kasi, kagaya ko po, hindi ko na po afford yung magkaroon pa ng additional pressure,
yung Mm. additional stress. I want to upskill, I want to learn something new. Pero ano na siya, yung guided ako ba? Guided ako. So, nung nakita ko po yung program, tapos nag-onboarding, tas ito yung program, then the modules, dun ko nasabi na I'm on the right path. Na hindi ko na kailangan pang malito, hindi ko na kasi tayo pa naman distraction, mabilis tayo ma-distract tayong mga tao. Lalo ng mga Pilipino kasi mahilig tayo mag-social media eh. But if you are following something na alam mo yung may roadmap na maganda, yun, hindi ka na malilito, so magkakapag-focus ka. So the journey will be easier. Ang kailangan mo lang talaga is to follow it and give time and effort. So hindi ko po siya masasabi na it's not worth it. It's really worth it kasi sinunod ko yun siya. And dahil sinunod ko siya, so yung journey ko hindi po siya masyadong mahirap. Exactly. Kasi coach guided ka, 'di ba? So Yes nung po. nilatag yung Amazon inclusion ng course, nakita mo do'n, merong live coaching sessions, iga-guide kung paano maghanap ng client, kung paano Correct. gumawa ng resume, cover letter, kung paano maghanap ng clients, 'di ba, ng online Yes portfolio, po. kung paano paghandaan yung mga interviews 'no, nakalatag na talaga siya. So, it's really worth it talaga mag-enroll sa mga coach guided na mga courses 'no. Hindi lang itong The Ultimate VA kundi sa ibang mga online training din dito sa Pilipinas or online. So, kailan ka nag-ano, nag-enroll at nag-start? Natatandaan mo ba? Sa batch 18 ka na ba? Course. Yes po. Actually, nag-enroll ako nung webinar ng February. Then, right after the webinar, nag-enroll agad ako ng February. Then, we were scheduled onboarding nung 27. Feb Actually, 27. February 27 po. Mm. Actually, day off ko po yun. So, yun yung time na medyo ano ako, pero nakinig lang ako ng onboarding. Then, the next day, yun po yung nag-start na yung war dito sa Israel. Oh, so after nung onboarding call natin, nagkaroon ng war, ayun na yung start. So, first week Oh, ng March, parang gano'n ang war. yes po, yun po yun, no, February 28, yun na yun. Tapos, tamang nakabalik lang ako dito sa bahay. Then, yun na. So, na-stuck na kami sa loob ng bahay. Kasi, syempre, it's But not safe to go outside. buti nakakapag-aral ka pa that time? Ay, kasi naman po, thank God, kasi yung bahay namin ng patient ko, we have our own built-in shelter sa bahay. Mhm. So, whenever there's an alarm, papasok lang kaming dalawa. Then 'pag wala ng alarm, okay na, back to Okey. normal na ulit. Pero actually, yes, gano'n yung ano, minsan nakaka-stress siya, but yung pangyayaring yun yung naging motivation sa'kin that I really need to do something. Magkaroon ako ng side hustle and ito yung magiging stepping stone ko. Kasi I'm planning na po talaga na mag-for good sa Philippines soon. So, Okey. siyempre ayoko rin namang mawalan ng cash flow, kasi yun nga, siyempre kailangan pa rin natin ng cash flow. So, yun yung sinasabi ko na I really need to do something online, kasi yun na rin naman yung ano ngayon, uso ngayon. So, yun yun na I pray for it, yun na ano sa'kin yung opportunity to study OAVA with you, coach, with Amaze Nation, and I'm really thankful na yung program is actually napaka-spoon feeding nung program. But Oo. of course, we need effort and time para nguyain at i-digest yun. So Tama, yun yung 'no? part natin, which I did. Kasi actually, this is new to me. Kasi ang tagal ko, 4 years ako naging live-in caregiver. Alam mo yung walang mga online ano. Pero yun na nga, dahil nga sa ganda ng program, ng mga modules, na alam mo yun, very informative. Tapos kayo, napaka hands-on nyo rin sa amin. And we have a community. That's also what I like. We have a community that if you can, you can check on the page, you can check on the community kung meron kang mga clarifications. Kasi yun yung isa rin. Ika nga, the resources are there. Exactly. Hindi siya mahirap hanapin. So yun yung nagpadali sa journey ko at yun rin yung naging, alam mo yun, kasi ako medyo may pagka-competitive ako na tao.
if there is something na kapag binigay mo sa aking task, I want to finish it As soon as right possible. away. Yes, as soon as possible. I want to finish it. Tapos, yun, nag-advance Alam ko nga ikaw ang study ako. pinakaunang nakatapos ng assignment, eh. Ayun ang pagkakaalam ko, 'no? Kaya sa sobrang competitive 'no, napadali yung pag-ano, yung Ayan po. pagtapos ng assignment. Anyway, nag-start na onboarding call Feb 27, natapos tayo March 20 something, tama ba? 23, mga ganyan. Kailan tayo natapos ng batch 18? Ano po, yung last March 19 ay 20 po. March 20 March yung last 20. natin. Tapos, kamusta yung pag-a-apply mo that time ng ano, ng paghahanap ng client? Kasi natapos ka na, 'di ba? Sa course kasi 1 month 'yon. Opo. Kamusta yung paghanap ng ano, ng client? Paano ka Ayun. naka-land sa first client mo? Actually po, siyempre po, kasama na sa module nga yung how to create your resume, how to create your online portfolio, kung saan ka mag-a-apply, how to prepare your interview, kasama na din siya. So I just followed it. So at the last week ng training, I already activated my OLJ account. So nagpa-verify na ako. Then chine-check ko na doon yung ano. Once I have verified, after nung last meeting natin ng 20, Friday. So pagka Monday, yun na, nag-start na ako ng ano sa OLJ ng Mm. application. Nag-apply ka Nag-start na? ako ng Yes, nag-start na ako ng ano, sending applications. Tapos nakaano na yata ako, 10 applications. No response. No response, but it's okay. Then pagka ano, Friday, that's March 27, may isang nag-reply sa akin. Part-time job siya. Tas ano, sabi ng client, if you're available on Monday for an interview. So I said, okay. So I've booked an interview sa Calendly. Then yun na. Then, so I have time that weekend. Doon ko naman practice yung sarili ko na ano, syempre, actually nasa module din siya. Mm. Actually, nandun na yung mga scripting, how to prepare for an interview. So, pre-practice ko din yun. So, ayun, tas gumawa din ako ng mock interview with ChatGPT. Oo Yung nga. mga ganon. Kasi sabi ko, this will be my first interview. So, I'm not expecting actually. I'm not really expecting na matanggap ako. I'm looking forward for the experience. Kasi Mm. nga ang tagal ko na rin hindi nag-apply. Nakakapag-interview, Diyos ko 'no? sa tagal pa naman. 4 years ako nag-work dito, wala namang apply. So kaya sabi ko, I just want to I'm looking forward for the experience lang talaga. Tapos yun na, nung pagka-Monday, yun na, nag-interview na kami ng client ko and it's just very brief. Alam mo yung tinanong lang niya talaga ako, tell me about yourself. Na actually before, nung panahon ko pa na sa BPO nung nag-apply ako, pag sinabing tell me about yourself, ang kinikwento namin ay yung biodata. Oo nga, totoo, Yung ano, 'no? di ba? Nung panahon. Tapos yun na yung na-realize ko na ngayon pala, it's different na. When they ask you tell me about yourself, is you need to tell them what skill you have, the strength that you have, and the thing that you can offer to the client. So yun lang yung tinandaan ko. Tas actually yun lang din yung sinagot ko sa kanya. Then napaka-brief lang, 15 minutes lang, sabi na niya, okay, that's good. Tapos diniscuss na niya yung about sa paano yung business niya, yung pasweldo Mm. niya, kung paano yung magiging hiring process, yung may trial, ganon, may trial period, ganon, training period, by the way, ayun. Tapos, sabi lang niya, I will call you within the day or until tomorrow for the feedback. Kasi she's hiring 3. Okay. Di sabi ko naman, okay. So, yun lang, hindi na ako nag-expect. But of course, I'm thankful sa kanya. Then, after that, after the meeting, I sent an email. Nag-thank you lang din ako for giving me the opportunity. Then, yun na nga. Teka, first interview mo Yes as po. newbie, no? Yes So, po.
10 applications, after 10 applications, may isang nag-reply at first interview mo ito, no? Yes po. Sige, go ahead. Tapos yun na po, pagkatulog ako, excuse me, paggising ko kinabukasan, nakita ko na yung email niya na yun na, sabi niya, "You're hired, ganito please check the contract, tapos kung agree ka, then yun na, the next ano, kung agree ka, tapos yun na yung inano din niya yung work." So, kaya ako naman excited talaga ako, and that's the time, coach, that I contacted you to help me check kung legit po ba 'to, Mm. okey po ba 'to, yun gano'n. So, yun, I'm so happy. Then actually, I'm not really after at that time, I'm not really after the salary. Ang ano ko kasi, ang main focus ko kasi is to apply what I have learned. Kasi nakita ko kasi mostly karamihan, yun nga, karamihan ng mga client, mga sellers, they're looking for someone who has experience. Exactly. Yes, who has experience. But I still tried to apply, to send applications. Then yun nga, inano ko din dun sa client ko na though I'm a beginner, I don't have that experience, but I can say I finished a comprehensive training and I have experience with the tools. So, feeling confident lang talaga ako. But then, pero ang inano ko din kasi doon, kailangan ko talaga kailangan ko talaga magkaroon na ng work kahit part-time para ma-enhance pa lalo yung ano ko, yung skills ko. Kasi yun ang kailangan. At saka maganda yung nag-ano niya kasi nga we have a training period. Then meron din kaming module. Meron din siyang inano na training, other training na inoffer while we are in the training period. So yun yung sabi ko, it will enhance my skill. So For yun na, free. kaya opo, for Oo, free, for 'di ba? free, no? So yun. So kaya yun, umuo na ako sa kanya, and also I prayed for it talaga na kasi yun talaga yung pinakaano ko na, "Lord, please give me the right client that I can help at the same time that I can work with." Kasi Mm. actually she's a new seller sa Amazon, but Wow. napaka-ano niya, madali siyang kausap, then very willing talaga siya to, cooperative para sa'min. And nalaman ko din po na 3 talaga kaming na-hire niya, na Filipinos din, but yung 2 kasama ko, they're already experienced Amazon virtual assistants for 7 years. Tapos Ako ikaw, lang, wala kang yes, experience, no? ako Wala kang yung experience, newbie. pero meron kang training at confident Yes, ka, of course, na kaya mong gawin correct. yung task ng pagiging Amazon virtual assistant. At ang kasama mo, mga 7 years na experience, no? Correct po, Grabe, no? correct How did talaga. the course help you na mag-land sa first client mo? Yun po talaga, kaya I don't really have regrets, and I can say that, the enrolling to the course is very worth it. Kasi I was able to hands-on training on the tools. Kasi kung ano yung ginagawa sa work ko ngayon, ay yun talaga yung ginagawa nung training. Mm. So, that way, yun yung maganda, na nagkaroon agad ako ng hands-on training na ganito pala yung real world. Ganito yung magiging trabaho mo. So, dahil nagawa ko siya nung training, I was able to gain confidence na kaya ko yung trabaho. So far so good. I'm on my 3rd week and I'm, achieving the quota every day. Though, of Wow. course, may mga konting feedbacks, but that feedbacks help me to grow more or to learn more. Wow. So, at maganda rin yung feedback sa akin ng client ko. So, I'm really looking forward by the end of the month. So, ROI na ako and yung magiging ano ko pa. And actually, there's also room for, ito yung maganda. Start small, then at the same time, as you grow, enhance mo yung skill mo, the same time, yun na yung alam mo yung, kapag magaling ka na, doon na yung time na there will be improvement for a raise, for upskilling.
So Totoo yun yan. I'm really looking forward to that. Kasi sabi ko nga po, this is just the stepping stone and this is the thing that God gave to me. Kasi I'm really praying something na makaka-help sa akin na Mm. para makapag-for good na soon. Just trust the process, no? Darating tayo Yes, correct darating po. at darating tayo diyan, no? So, isa kang OFW from Israel, isa kang caregiver, plus Amazon virtual assistant in online arbitrage, no? Hindi mo give up yung caregiver mo, pagiging caregiver mo, pero meron kang side hustle. May isa ka pang trabaho which is online, no? And darating yung time na if you want na maging for good, no? At umuwi ng Pilipinas, meron kang trabaho online at kasama mo yung pamilya, yung mga anak, 'di ba? So, Correct isa po. yun sa Yun po talaga. pinakamasaya, Yun yung tama? goal. Isa sa pinaka-goal yan bilang isang OFW. At sobrang proud ako sa mga OFW kasi nag-sacrifice sila, 'di ba? Kayo na maiwan yung pamilya para sa kinabukasan. Ano po? So, kamusta naman yung salary? Can you tell us your salary, your rate as an Amazon virtual assistant bilang beginner? Magkano yung per hour ba yan? Fixed rate? Actually, the offer is this is a 1-year contract with my client, and the offer is $3 per hour, 4 hours a day lang. So that will be $12 per day for 5 days. And so far, weekly naman din siya nagbibigay ng sweldo through Wise. So for me, kasi kung ko-convert ko naman siya into peso, I think that will be enough for, alam mo yun, Sa part-time, di ba? Tsaka yes, part-time lang. No, yun nga malaki sa po. part-time. So actually, hindi hindi ko ginagalaw yung sweldo ko dito kasi yun yung savings ko. Yes. Pero I'm looking forward for bigger picture na kailangan kong galingan dito para kasi as per contract naman namin, inano siya na when you know the business. Kasi may mga bonus din siya eh. Mm. Spend goals at saka yung sales goals. Wow. Oh, may gano'n din yung client namin. So, ang ano lang talaga din, ang purpose ko is to help her grow the business. Then, once that the business is successful, kusang babalik sa'yo yan eh. Exactly. Kasi, Totoo yan. kusang babalik sa'yo yon. You will be rewarded. Kasi, yung client ko, gano'n din siya. So, sinabi naman niya sa'min na there's a room for raise for until $6 per hour. So, yun yung nilu-look forward namin. Mm. Tapos Yeah. yung mga bonuses. So, kasi inaano ko talaga na sabi ko, maybe in 3 months or 6 months time, yun, 'pag may raise, yun. Kasi kung iaano mo rin siya sa Pilipinas, side hustle ko lang 'to. Pero if ever na 'pag nag-for good na ako, it can sustain. Oo. You know, hindi Kailangan mo ng man full-time. Even, yes, you if full you find time. another client, which is 2 clients na, 'di ba? Mas malaki ang kita Correct. talaga, 'no? Ano yung ultimate advice mo sa mga aspiring virtual assistant, aspiring na magkaroon ng work from home job, lalo na sa mga OFW na tulad mo, anong advice mo sa kanila? Advice ko sa kanila is pray for the right timing, pray for the right opportunity. But while praying, work harder. Prepare yourself. Be ready para pag dumating yung right opportunity, ready ka na. And be patient and stay positive. Because work hard always pays off. Yun lang po talaga. Work hard always pays off. Kasi hindi pwedeng pray ka lang din ng pray tapos wala ka namang ginagawa. Sabi And nga, always be, faith yes, without work is dead. correct. And always be thankful in every, little steps na-achieve mo every day, be thankful to that. Then be consistent. Kasi yun lang naman yun eh. Lahat ng hard work natin eh, magbubunga din yan at the right time. Thank you. Maganda yung message mo para sa mga aspiring virtual assistant. At thank you sa magandang story mo, no? Inspired story bilang isang Amazon virtual assistant slash caregiver, OFW, no? Napakaganda ng story po ninyo at maraming salamat po Miss Dominic sa inyong kasibagan, sa inyong magagandang mensahe. And yun po, we hope madami po tayong napulot na aral dito sa story ni Miss Domelin.
At ganoon din po sa mga gustong maging virtual assistant ay mag-comment lang po kayo sa ating comment section o kaya pumunta kayo sa msnation.ph, no? At nakikita niyo po yung course na The Ultimate VA for Online Arbitrage. Meron po kami mga free webinar, monthly po ito at kita-kits soon po. So yun po at maraming salamat. Thank you so much, Coach. If you want to learn in depth, mag-enroll ka na sa The Ultimate VA for Online Arbitrage. At kung meron kang questions, i-message mo lang ang Amaze Nation team and hope to see you inside our exclusive OA VA community.